Sa ngayon, ang dating bagong bayan noon ay nagtataglay ng dalawang pangalan sa kasalukuyan, Mapaloneta Park o Rizal Park. Kahit alin sa dalawa ang banggitin, ito ay tumutukoy lamang sa iisang makasaysayang lugar sa Maynila. Ang Luneta ay isang national park sa Pilipinas. Kinikilala ng karamihan bilang puso ng Maynila. Ito ay sakop ng Escolta na may lawak na 57 hektarya. Isa sa pinakamalaking urban park sa Asia. Ito ay binibisita ng mga libu-libong turista taon-taon. Nasa loob ng parke ang open-air auditorium na ginaganapan ng mga live concert. Nandyan din ang Quirino Grandstand na ginaganapan naman ng mga malalaking rally, pampolitika, pangrelihiyon o pambansang pagdiriwang. Nandiyan din ang relief map. Ginawa noong 1965 to 1967. Naging iconic na tanawin na parang outdoor museum na kung saan nagpapakita ng 3D view ng buong Pilipinas. Parang aerial view ang relief map dahil makikita ang mga bundok, ang mga isla sa mga karagatan at kapatagang lokasyon ng mga probinsya at mga syudad. Kung iikutin mo ang kanyang lawak na 1,600 square meters, ay para ka nang naglakbay ng Luzon, Visayas at Mindanao nang nakaapak lang sa lupa. Ito ay isang tanawing panglibang at edukasyonal sa lahat ng bumibisita sa Rizal Park. May magagarang ilaw sa gabi na sinasabayan ng dancing fountain ng mga tugtog. Meron din Chinese at Japanese garden. Dito ang mga tahimik na lugar para sa mga nagre-relax. Meron ding children's playground at National Library para sa mga gustong mag-research. Ang Luneta ay sumisimbolo ng kalayaan ng Pilipinas. Sumisimbolo din ng katapangan at paggunita kay Dr. Jose Rizal na itinuring na pambansang bayani ng Pilipinas. Ang Luneta, noong dekada 60 at 70, ito ay binansagang pasyalan ng mga magkasintahang walang pera dahil nakakaraos ang mga tipanan ng walang masyadong gastos. Dito nakakapagbigay ng aliw ang mga tanawin, sariwang hangin at mangha katulad ng dancing fountain. Halos napupuno ito ng mga taong naglilibang lalo na sa araw ng Sabado, Linggo o kaya pista opisyal.
dito, normal na makikita ang paglalambingan. Halimbawa, nakahiga ang lalaki sa mga binti ng kasintahan habang masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Dito mo makikita noon ang simpleng kaligayahan ng maraming magsing-iro na magka-holding hands habang naglalakad mula pagbaba ng jeep sa Top Avenue hanggang dulo ng parke na kung saan ang tanawin ng Manila Bay. Kahit konting budget lang, ay kasya na sa tipanan. Bibili lang ng Swiss sugarcane juice na ora mismo ang ginagawa sa harapan ng bumibili. Ito ang pinakasikat na beverage noong araw sa Luneta Park. Samahan pa nila ng nilagang mani o kaya Penoy balot na mabibili naman sa mga vendors na naglalakad umiikot sa buong parke. Ang Luneta ay pasyalan din ng mga pamilya, barka-barkada o magkakaibigan galing pa sa mga probinsya. Nauso pa noon ang tinatawag na excursion, isang klaseng picnic na nag-aambagan sa gastos ang mga sumasama. Laging puno ang bisita ang rebulto ni Rizal sa mga taong nagkokodakan. Ito ang terminong gamit noon tuwing may picture taking. Ito ang madalas na souvenir bilang katunayan sa kanilang pagpunta sa Luneta Park. Sa Luneta din ginaganap ang mga field trip ng mga estudyante ng eskwelahan sa mga karatig probinsya, sakay ng mga jeepneys o bus. Bago pa o pagkatapos nilang pumunta sa Port Santiago kung saan makikita ang replika ni Jose Rizal at kanyang kwartong kulungan. Sa Luneta mo makikita noon ang itsura ng mga taong namamasyal na puno ng kasiyahan na para bang walang iniindang problema sa buhay. Mga kababayan, tanong ko lang, ano ang karanasan niyong masaya sa Luneta? Naranasan niyo bang dalhin doon ang inyong kasintahan noon? Paki-comment lang sa baba. Itanong ko rin, sino bang nakakaalala sa inyo dun sa sugarcane juice store na ang kaniyang mga nagtatrabaho ay puro pipi at bingi? Paki-comment lang sa baba kung ano ang pangalan ng kanyang tindahan. Salamat! Dito ko tinatapos ang episode 3 na Luneta Part 2 of 2. Panoorin ang Part 1. Ang link ay nasa description sa ibaba ng video. Abangan ang susunod na episode 4 na Binondo. At huwag kalimutang mag-like, pag-share na rin ng video, at mag-subscribe sa aking channel. Nandito sa Timeless Pilipinas, ang mga larawang luma na may kinalaman sa kasaysayan ng Pilipinas. Salamat sa inyong suporta. Have a blessed day to you!